Miami Heat versus Golden State Warriors, game preview and key players. Natapos ng Miami Heat ang araw ng linggo sa isang dramatikong paraan sa Kaseya Center matapos makuha ang isang dikdikang panalo sa harap ng masiglang home crowd. Ang laban na itinuring na isang malaking NBA showdown laban sa isa sa mga nangungunang team ng liga na Oklahoma City Thunder ay naghatid ng matinding action at emosyon na labis na ikinatuwa ng mga fans sa Miami. Pumasok ang Heat sa laro na may 21-20 record, determinadong makabangon mula sa masakit na pagkatalo laban sa Boston Celtics. Sa larong iyon, pinangunahan ni Norman Powell ang Miami sa pamamagitan ng 26 points, habang sina Bam Adebayo at Tyler Hero ay nag-ambag ng tig 22 points. Bagamat hindi naging consistent ang mga nakaraang laro ng Heat, 4 na talo sa huling 5, malinaw ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang home court at patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahusay sa liga. Mula sa unang buzzer, naging mabilis at agresibo ang takbo ng laro. Umapoy ang opensa ng parehong team at agad na naging mataas ang antas ng kompetisyon. Nanatiling matatag ang Miami sa kabila ng matinding pressure, pinangungunahan ng pisikal na laro ni Adebayo sa loob ng paint at ng consistent na scoring ni Powell. Sa halftime, nanatiling dikit ang score at hindi nagpatinag ang Heat. Si Adebayo ay agresibo sa ilalim ng ring, habang patuloy na nagbibigay ng puntos si Powell upang manatiling buhay ang laban. Sa ikatlong quarter, nagpatuloy ang palitan ng puntos na nagtakda ng entablado para sa isang tensiyosong pagtatapos. Sa huling yugto, pinakita ng Miami Heat ang kanilang composure at determinasyon. Si Powell ay naging palaging banta sa opensa habang ang presensiya ni Adebayo sa loob kasama ang kanyang mahahalagang basket sa mga kritikal na sandali ay naging susi sa panalo. Malaki rin ang ambag ng supporting cast ng Heat, kabilang sina Andrew Wiggins na nagtala ng 16 points at 8 rebounds at rookie na si Kasparas Jakusyonis na may 12 points at 8 assists na parehong gumawa ng mahahalagang play sa crunch time. Naging tunay na kapanapanabik ang mga huling segundo ng laro. Sa isang huling attempts ng kalaban na hindi pumasok, sumabog sa tuwa ang Kaseya Center at tuluyang naselyuhan ang panalo ng Miami Heat. Ang tagumpay na ito ay nag-angat sa record ng Heat sa 22-20 at nagsilbing mahalagang momentum boost para sa team na nahirapang magsara ng mga laro sa mga nagdaang linggo. Matapos ang laban, naging positibo ang pananaw sa kampo ng Miami. Ang panalong ito ay nagbigay ng panibagong kumpiyansa habang naghahanda ang Heat sa mga susunod na hamon ng season. Ipinakita ng team na kapag sabay-sabay na umaarangkada ang kanilang mga stars at supporting cast, kaya nilang makipagsabayan at manalo laban sa elite ng NBA. May ilang mga players ring hindi nakalaro para sa Heat, kabilang sina Davion Mitchell na may pasa sa balikat, si Jaime Jaquez Jr., Tyler Hero at Terry Rozier. Si Nikola Jovic na questionable dahil sa karamdaman ay tuluyang nakalaro, habang si Pelle Larsson ay bumalik mula sa mallet finger injury upang magbigay ng mahalagang minuto. Sa kabuuan, ang laro ay naging isang tunay na mataas na antas na offensive showcase na nagbigay ng matinding kasiyahan sa mga manonood mula umpisa hanggang huling buzzer. Kapwa teams ay nagpakita ng agresibong opensa, mabilis na ball movement at mataas na shooting efficiency, dahilan upang manatiling dikit at kapanapanabik ang laban. Patunay na ang depensa ay nahirapang pigilan ang sunod-sunod na opensa at fast break opportunities. Ang ganitong klaseng laro ay bihirang masaksihan at tiyak na tumatak sa isipan ng mga fans. Para sa Miami Heat, ang larong iyon ay hindi lamang isang karaniwang panalo sa talaan ng standings. Isa itong malinaw na pahayag ng kanilang kakayahan, determinasyon at lalim ng team. Ipinakita ng kanilang mga pangunahing players ang liderato sa mahahalagang sandali, habang ang bench ay nagbigay ng mahalagang puntos at enerhiya. Malaki rin ang naging papel ng home court advantage, kung saan ramdam ang sigla at suporta ng mga fans na nagbigay inspirasyon sa bawat play. Higit sa lahat, ipinakita ng Heat na handa silang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na team ng liga. Ang ganitong klaseng performance ay nagpapataas ng kumpiyansa ng team at nagsisilbing babala sa kanilang mga susunod na makakatunggali. Sa harap ng kanilang sariling mga fans, napatunayan ng Miami na sila ay hindi dapat maliitin at patuloy na magiging banta sa anumang team na kanilang makakaharap. Samantala, naglaro ang Golden State Warriors nang wala ang kanilang ikalawang pinakamahusay na player kahapon sa Chase Center, subalit sa halip na panghinaan ng loob, nakahanap sila ng hindi inaasahang mga mapagkukunan ng opensa upang dominahin ang kanilang kalaban. Sa huling sandali bago magsimula ang laro,
hindi nakalaro si Jimmy Butler at pinalitan siya ng rookie na si Will Richards sa starting lineup. Dahil sa biglaang pagkawala niya, napilitan ang Warriors na baguhin ang kanilang estratehiya sa opensa. Sa halip na umasa lamang sa kanilang mga pangunahing scorer, malinaw ang naging sagot ng coaching staff. Bigyan ng mas maraming minuto sina Draymond Green at Brandon Podziemski, dalawang players na madalas batikusin ng mga kritiko dahil sa kanilang hindi consistent na shooting. Gayunpaman, sa larong ito, pinatunayan ng dalawa na kaya nilang mag-step up kapag kinakailangan. Umiscore si Green ng 20 points kabilang ang 4 na 3-pointers, isang bihirang tanawin para sa isang player na mas kilala sa depensa at playmaking. Samantala, nag-ambag si Brandon Podziemski ng 16 points mula sa bench na nagbigay ng mahalagang spark sa ikalawang unit ng team. Ang kanilang kontribusyon ay naging malaking bahagi sa dominanteng panalo ng Golden State. Kahit wala ang isa sa kanilang mga stars, hindi kailanman nagkulang ang opensa ng Warriors. Sa kabuuan, nakapasok sila ng 23 3-pointers, isang patunay sa kanilang mahusay na ball movement at kumpiyansang pag-shoot. Ito ang ikatlong sunod na laro na nakagawa sila ng hindi bababa sa 23 pointers na ayon sa Warriors statistics expert na si Daryl Arata ay isang bagong record ng team. Mas lalo pang kahanga-hanga, sila rin ang naging unang prangkisa sa kasaysayan ng NBA na may hindi bababa sa 10 players na nakagawa ng kahit isang 3-pointer sa tatlong sunod na laro. Hindi rin nagpahuli ang iba pang players. Nagtala si Stephen Curry ng 14 points kahit hindi siya ang pangunahing sentro ng opensa sa gabing iyon. Si DeAnthony Melton naman ang nanguna sa scoring ng team na may 24 points, habang nagdagdag si Will Richard ng 11 points sa kanyang pansamantalang pagsisimula bilang starter. Isang solidong performance para sa isang rookie na biglang nabigyan ng malaking papel. Ipinakita ng Warriors ang formang tumulong sa kanila na magsimula ng 4-1 sa kasalukuyang 8 laro na homestand. Nanguna sila sa halftime kung saan parehong may tig 10 points sina Green at Podziemski. Sa ikatlong quarter, lalong pinabilis ng Golden State ang laro na pinangunahan ni Melton na umiscore ng 13 points sa bahaging iyon. Sinamantala niya ang mahinang perimeter defense ng kalaban, paulit-ulit na nakalusot patungo sa ring halos ayon sa gusto niya. Dahil dito, lumaki ang lead nila matapos ang third quarter. Sa kabila ng ilang hamon sa rotation kabilang ang paglipat ni Jonathan Kuminga sa bench matapos ang kanyang hiling na matrade at ang pagkawala ni Guy Santos dahil sa injury sa paa, nakatagpo pa rin ng solusyon ang Warriors. Ibinangon nila si Buddy Hield na ilang linggo nang hindi nagagamit at hiniling sa kanyang maglaro ng 18 minutes. Sa edad na 32 years old, ang Bahamian shooter ay agad na nagkaroon ng epekto at hindi sa paraang inaasahan ng marami. Sa halip na puro opensa, ipinamalas ni Hield ang kanyang depensa. Naitay niya ang kanyang career high sa blocks sa isang laro sa first quarter pa lamang sa pamamagitan ng pagharang ng 3 attempts. Nagtapos siya na may 14 points at 2 steals sa loob ng 18 minutes mula sa bench, isang malinaw na indikasyon ng kanyang kahalagahan sa lalim ng team. Sa kabuuan, ipinakita nito ang larong ito ang lalim, versatility at kolektibong lakas ng Warriors. Sa kabila ng kawalan ng isang star, nagawa nilang mag-adjust, magtiwala sa isa't isa at maghatid ng isa sa kanilang pinakamahusay na performances ng season.